tao, mga pangkat etniko, ang populasyon ng lambak ng Nile at Delta, na tahanan ng napakaraming mga Egyptian, ay bumubuo ng isang medyo homogeneous na grupo na ang nangingibabaw na pisikal na katangian ay resulta ng paghahalo ng katutubong populasyon ng Aprika sa mga ninuno ng Arab sa loob ng mga urban na lugar, lalo na ang hilagang Delta towns, ang mga dayuhang mananakop at imigrante, mga Persian, Romano, Griego, Crusaders, Turks, at Circassians, noong nakaraan ay nag-iwan ng mas magkakaibang halo ng mga pisikal na uri. Mas karaniwan doon ang blonde at pulang buhok, asul na mga mata, at mas matingkad na kutis kaysa sa mga rural na lugar ng Delta, kung saan ang mga magsasaka na magsasaka. Ang fellahin ay hindi gaanong naapektuhan ng intermarriage sa labas ng mga grupo. Ang mga naninirahan sa tinatawag na gitnang lambak ng Nile, halos ang lugar mula Cairo hanggang Ason, ay kilala bilang mga Ad o Upper Egyptian. Bagamat ang kinikilala bilang kamag-anak. Bagamat ang mga Nubian ay naghalo at nakipag-asawa sa mga miyembro ng iba pang mga grupong etniko, lalo na sa mga Arabo, ang nangingibabaw na pisikal na katangian ay malamang na yaong sa Sub-Saharan Africa. Ilang pisikal na pagkakahawig sa Arabian Bedouin. Ang kanilang panlipunang organisasyon ay pantribo. Ang bawat grupo ay nag-iisip na ang kanilang sarili ay nagkakaisa ng isang bikis ng dugo at bilang nagmula sa isang karaniwang ninuno. Sa orihinal na mga naninirahan sa tolda at mga lagalag na pastol, marami ang naging mga seminomad o kahit naganap na nakaupo. Tulad ng sa hilagang Sinai Peninsula, ang katimugang bahagi ng silangang disyerto ay pinaninirahan ng Beja, na may natatanging pagkakahawig sa mga nabubuhay na larawan ng mga pre-dynastic na Egyptian. Ang Egyptian Beja ay nahahati sa dalawang tribo, ang Abda at ang Bishan. Sinasakop ng Abda ang silangang disyerto sa timog ng isang linya sa pagitan ng Kin at Al-Ghardaka. Mayroon ding ilang grupo na nanirahan sa kahabaan ng Nile sa pagitan ng Ason at Kin. Ang mga Bishan ay pangunahing nakatira sa Sudan, bagaman ang ilan ay naninirahan sa rehiyon ng Ilba Mountain, ang kanilang tradisyonal na lugar na pinagmulan. Ang mga Abda at Bishan ay parehong mga nomadic na pastoralista na nag-aalaga ng mga kawan ng mga kamelyo, kambing at tupa. Ang mga naninirahan sa Western Desert, sa labas ng mga oasis, ay may pinaghalong Arabo at Amazigh, Berber, na pinagmulan. Sila ay nahahati sa dalawang pangkat, ang Sad, hindi dapat ipagkamali sa mga Ad, Upper Egyptians, at ang Merbin. Itinuturing ng Sad ang kanilang sarili bilang nagmula sa Banhil at Bansulaim, ang mga dakilang tribong Arab na lumipat sa Hilagang Aprika noong ika-11 siglo. Ang pinakamahalaga at pinakamarami sa pangkat ng Sad ay ang Old Al. Ang mga angkan ng Merbin ay sumasakop sa katayuan ng kliyente na may kaugnayan sa Sad at maaaring mga inapo ng orihinal na mga naninirahan sa Amazigh sa rehiyon. Orihinal na mga pastol at mga naninirahan sa Tolda. Ang Bedouin ng Western Desert ay naging semi-nomadic o ganap na nakaupo. Hindi sila na-localize ng clan, at ang mga miyembro ng isang grupo ay maaaring malawak na nakakalat. Ang mga orihinal na naninirahan sa mga oasis ng Western Desert ay Amazigh. Maraming mga tao mula noon ang nakipaghalo sa kanila, kabilang ang mga taga-Ehipto mula sa lambak ng Nile, mga Arabo, Sudanese, Turks, lalo na sa kaso ng Al-Qurayza, mga sub-Saharan na Aprikano, dahil ito ang punto ng pagpasok sa Ehipto ng Darb al-Arban, 40 Days Road, ang ruta ng caravan mula sa rehiyon ng Darfur ng Sudan. Bilang karagdagan sa mga katutubong grupo, mayroong ilang maliliit na dayuhang pangkat etniko sa Egypt. Noong ika-19 na siglo, nagkaroon ng mabilis na paglaki ng mga komunidad ng mga dayuhan na hindi pinag-isa, pangunahin ang European, na naninirahan sa Egypt. Ang mga ito ay nakakuha ng isang nangingibabaw na impluensya sa pananalapi, industriya, at pamahalaan. Noong 1920s na isang peak period, ang bilang ng mga dayuhan sa Egypt ay lumampas sa 200,000. Ang pinakamalaking komunidad ay ang mga Griego, na sinusundan ng mga Italyano, British, at Pranses. Mula noong kalayaan ng Egypt, ang laki ng mga dayuhang pamayanan ay nabawasan ng husto. Mga wika. Ang opisyal na wika ng Egypt ay Arabic, at karamihan sa mga taga-Ehipto ay nagsasalita ng isa sa ilang katutubong dialekto ng wikang iyon. Tulad ng kaso sa ibang mga bansang Arabo, ang sinasalitang vernacular ay malaki ang pagkakaiba sa wikang pampanitikan. Modernong pampanitikan Arabic,
madalas na tinatawag na Modern Standard Arabic o Alfu, malinaw na Arabic, na nabuo mula sa classical o medieval Arabic ay natutunan lamang sa paaralan at ang lingua franca ng mga taong may pinag-aralan sa buong mundo ng Arab. Ang gramatika at syntax ng pampanitikang anyo ng wika ay nanatiling hindi nagbabago mula noong ika-7 siglo, ngunit sa ibang mga paraan ito ay nagbago sa mga nagdaang siglo. Ang mga modernong anyo ng estilo, pagkakasunod-sunod ng salita, at parirala ay mas simple at mas nababaluktot kaysa sa classical Arabic at kadalasang direktang hinango ng English o French. Sa tabi ng nakasulat na wika, mayroong iba't ibang panrehiyong vernacular at dialekto ng Arabic. Tinatawag itong sama-samang Al-Amiya, karaniwang Arabic, na malawak na naiiba sa variant ng panitikan gayon din sa isa't isa. Sa loob ng amorphous grouping na tinutukoy bilang Egyptian colloquial, maaaring matukoy ang ilang magkakahiwalay na vernacular groups. Bawat isa ay medyo homogeneous, ngunit may karagdagang strata ng variation sa loob ng grupo. Ang mga pagkakaiba-iba mula sa isang lugar patungo sa isa pa ay kadalasang banayad, ngunit sa ibang mga panahon ay medyo malalim. Isa sa mga ito ay ang dialekto ng Bedouin ng Silangang Disyerto at ng Peninsula ng Sinai. Ang Bedouin ng Western Desert ay bumubuo ng isang hiwalay na grupo ng dialekto. Ang Upper Egypt ay may sariling katutubong wika na kapansin-pansing naiiba sa Cairo. Ginagamit ang dialektong Cairo na may mga pagkakaiba-iba sa buong bayan ng Delta, ngunit ang mga taga-bukid ay may sariling katutubong wika. Ang direktang pakikipag-ugnayan sa mga dayuhan sa mahabang panahon ay humantong sa pagsasama ng maraming mga loanword sa kolokyal na Arabic ng Kairin. Ang katanyagan ng Cairo bilang sentro ng industriya ng pelikulang Arabo ay tiniyak din na ang dialekto nito ay malawak na nauunawaan sa buong daigdig ng Arabo. Ang matagal na pakikipag-ugnayan sa mga dayuhan at ang pagkakaroon ng mga paaralan sa wikang Banyaga ay nagpapaliwanag din sa polyglot na katangian ng lipunang Egyptian. Karamihan sa mga edukadong Egyptian ay matatas sa Ingles o Pranses o pareho bilang karagdagan sa Arabic. Mayroon ding iba pang mga menor de edad na grupo ng lingwistika. Ang Beja ng katimugang seksyon ng Silangang Disyerto ay gumagamit ng isang Afro-Asiatic na wika ng sangay ng Cushitic na kilala bilang Tubedawi, bagaman ang ilan ay nagsasalita ng Tigre at marami ang gumagamit ng Arabic. Sa Siwa Oasis sa Kanlurang Disyerto mayroong mga grupo na ang wika ay naugnay, ngunit hindi masyadong malapit sa mga wikang Berbitic. Mayroong iba pang mga minoryang pangkat ng lingwistika, kapansin-pansing Griego, Italiano, at Armenian, bagamat sila ay mas maliit kaysa dati sa panahon ng pananakop ng Islam. Ang wikang Coptic, isang huling pagkakatawang tao ng sinaunang wikang Egyptian, ay ang daluyan ng parehong relihiyoso at pang-araw-araw na buhay para sa masa ng populasyon. Sa pamamagitan ng ika-12 siglo, gayunpaman, ang Arabic ay naging karaniwang ginagamit kahit sa mga Kristiyanong Copts, na ang dating dila ay nagpatuloy lamang bilang isang liturgical na wika para sa Coptic Orthodox Church. Relihiyon, ang Islam ay ang opisyal na relihiyon ng Egypt, at halos lahat ng Egyptian Muslim ay sumusunod sa sangay na Sunni nito. Ang bansa ay matagal nang naging sentro ng Islamic scholarship, at ang Al-Azhar University, na matatagpuan sa Cairo, ay malawak na itinuturing na pangunahing institusyon sa mundo ng Islamic learning. Gayon din, maraming mga Muslim, maging ang mga nasa labas ng Ehipto, ay itinuturing na ang mga Sheikh ni Al-Azhar ay kabilang sa pinakamataas na otoridad sa relihiyon sa mundo ng Sunni. Ang Muslim Brotherhood, isang transnational religio-political na organisasyon na naglalayong palawakin ang konserbatibong mga pagpapahalagang Muslim, ay itinatag sa Egypt noong 1928. Ang Sufism ay malawak ding ginagawa. Ang mga Cop ay malayo at malayo ang pinakamalaking denominasyong Kristiyano sa bansa. Sa wika, pananamit at paraan ng pamumuhay ay hindi sila naiiba sa mga Muslim na Egyptian. Ang kanilang ritual at tradisyon sa simbahan, gayunpaman, ay mula pa noong bago ang pananakop ng mga Arabo noong ika-7 siglo. Mula nang masira ito sa simbahang silangan noong ika-5 siglo, pinanatili ng Coptic Orthodox Church ang otonomiya nito at ang mga paniniwala at ritual nito ay nanatiling hindi nagbabago. Ang mga Cop ay tradisyonal na nauugnay sa ilang mga handicraft at kalakalan at, higit sa lahat, sa accountancy, pagbabangko, komersyo at serbisyong sibil, mayroong
Gayunpaman, ang mga komunidad sa kanayunan na ganap na Coptic, pati na rin ang pinaghalong Coptic Muslim na mga nayon. Ang mga Cop ay pinakamarami sa gitnang Nile Valley Governorates ng AC, Almeni, at Kin. Halos isang kapat ng kabuuang populasyon ng Coptic ay nakatira sa Cairo, kabilang sa iba pang mga relihiyosong komunidad ay ang Coptic Catholic, Greek Orthodox, Greek Catholic, Armenian Orthodox at Catholic, Maronite, at Syrian Catholic Church, pati na rin ang mga Anglican at iba pang mga Protestante. Ilang mga Hudyo ang nananatili sa bansa. Mga pattern ng settlement sa physiographical. Kadalasang nahahati ang Egypt sa apat na malalaking rehiyon, ang Nile Valley at Delta, Eastern Desert, Western Desert, at Sinai Peninsula. Kapag ang parehong pisikal at kultural na mga katangian ay isinasaalang-alang ng magkasama, gayunpaman, ang bansa ay maaaring higit pang nahahati sa mga subregion, ang Nile Delta, ang Nile Valley mula Cairo hanggang timog ng Ason, ang Silangang Disyerto at ang Red Sea Coast, ang Sinai Peninsula, at ang Western Desert at mga oasis nito, humigit kumulang kalahati ng populasyon ng Delta ay mga magsasaka, felahin, maliliit na may-ari ng lupa o manggagawa na naninirahan sa ani ng lupa. Ang natitira ay nakatira sa mga bayan o lungsod, kung saan ang pinakamalaki ay ang Cairo. Sa kabuuan, Maza, Abda at Bishan. Mas maraming tunay na lagalag sa Silangang Disyerto kaysa sa kanlurang disyerto dahil sa higit na pagkakaroon ng pastulan at tubig. Nabubuhay sila sa pamamagitan ng pagpapastol ng mga kambing, tupa, o kamelyo o sa pamamagitan ng pangangalakal, pangunahin sa mga kampo ng pagmimina at petrolyo o sa mga pamayanan ng mga mangingisda sa baybayin. sa labas ng mga oasis, ang mga matitirahan na lugar ng Western Desert, higit sa lahat malapit sa baybayin, ay inookupahan ng tribong Old Al. Bukod sa maliliit na grupo ng mga pastol ng kamelyo sa timog, ang populasyon ay hindi na totally nomadic. Medyo mas mababa sa kalahati ang mga semi-nomadic na pastol, ang natitira ay naninirahan at, bilang karagdagan sa pagpapanatili ng mga kawan ng tupa at kambing, ituloy ang mga aktibidad tulad ng pagtatanim ng prutas, pangingisda, pangangalakal, at mga gawaing kamay. Sinusuportahan ng Western Desert ang mas malaking populasyon kaysa sa Eastern Desert. Ang Marsmar, isang mahalagang summer resort sa dagat Mediteraneo, ay ang tanging sentro ng lungsod. Ang iba pang mga nakakalat na komunidad ay matatagpuan higit sa lahat malapit sa mga istasyon ng tren at sa kahabaan ng hilagang cultivated strip. Ang mga oasis, kahit na bahagi ng Western Desert sa heograpiya, ay naiiba sa etniko at kultura. Ang mga southern oasis ng Al-Qrija at Al-Khila ay binuo sa ilang lawak bilang bahagi ng isang reclamation project na nakasentro sa pagsasamantala sa mga mapagkukunan ng tubig sa ilalim ng lupa. Kabilang sa iba pang mga oasis ang Al-Farfira, Al-Baria, at Siwa. Ang karamihan ng populasyon sa peninsula ng Sinai ay mga Arabo, na marami sa kanila ay nanirahan sa paligid ng Al-Arsh at sa hilagang baybayin, bagamat ang malaking bilang sa gitnang talampas at mga bundok ng Sinai ay patuloy na nomadic o seminomadiko. Ang isa pang konsentrasyon ng nakaupong populasyon ay matatagpuan sa Al-Kanara, sa silangang bahagi ng Suez Canal.